Ako po ay nananatiling masugid na suporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siyempre po, tagahanga ni Pastor Apollo Kibuloy. Mainit siya. Baka may magalit siya sa sinabi niyo. Dahil sabihin, hindi niyo man lang siya pinagtatanggol. Pero, simulan na natin doon. Sige, konting ano na lang. Total, kasi hindi natin nakitaan ng reaction si Senator Robin. Alam naman natin, magino itong ating... Gano'n yan. Pero hindi bastos yan, ha? Bastos. Yung bastos din. Sabi mo pa na yung punchline, eh. Sorry. Pero ito, ano pong mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Si Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan ay sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel, yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So, siguro, intindihin na lang namin. Huwag na kaming sumagot, huwag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan. Diba? Sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, nagbundo kayo. So, nung kasama niyo ba siya, ay kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno. Naalala po ninyo, biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So, parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito, naikulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre, ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, inasikaso naman ako. Pati yung masa, kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O di doktrinahan naman nila ako isang buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga napansin ko doon sa mga ba, may hinihiwalay yung para doon sa NBA. Sasabi ko parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako eh. Pagka ganoon, teka muna. Pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko, bumaba na ako. Pero dala ko yung yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Sosyalista kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin, kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yan. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po, sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako doon. Hindi po yan mismo na nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht ng mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayo mag-armas kasi tapos na si Bonifacio. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibakan natin na yung kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo ng panibagong gobyerno. Kumbaga, nasa third floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng first floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts. Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Ano masama doon? So yun yung konteksto na sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo.
At kaya ko po nasabi din yun, Tama. nung minsan ay sa pagdinig, wag na natin pag-usapan po yung ano, kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi merong Marxist, meron din po kasing armado, yung mga Marxist kasi yan yung mga armado yan. Na, kaya si Lenin kasi ginaya lang niya, ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na, kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Roman Catholic. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi, palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Yung panahon na yun, Gabriela siya eh. Yung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel. Yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Yan. Na-repeal na yun eh. So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa ng araw na kami ni Doy Laurel ang siyang kumuha sa tatay niya paging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadura. And napakatapang yung tatay niya, tatandaan ko. Salamat po. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military. At yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun eh, yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong, may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganung armadong kasi kung huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Saka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po may rebellion. Parang naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang ganun na parang planong imbestigahan o maimbestigahan ni Ivo Teodoro, si Senator Robin, dahil dun sa kanyang communist revolt. Sumulat na po ako, nangyari na po yun. Sinulatan na po ako ng AFP, sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin, katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yung bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Part-top notcher pa man din si Ibo. I mean, he should know that. Wala na, na-repeal na yung anti-subversion law. Bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... ayaw niya pahuli, no? Kasi tatago pa eh. Yung binayag, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, hindi man ako nagsasabi na pronta silang gano'n, na sumusuporta sa armado, pero kung sila ay totoong leftist, huwag kang mahiya. Proud ka dapat. Isa yan sa mga issue. May pangalawa pa. Ako, mas matindi to. Mas matindi to. Bago natin, marami tayo Pero bago tayo pumunta, sige ko. may request lang ako. Ano? Total, para mabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang kaibigan na makapagsalita, imbitahin din natin. Pwede. Oo, si Angel Locsin. Oo, kahit makala. Pwede natin impitahin. Pero, Ako nakakausap. ikaw na. Ako na. Magulo ako. Kakagulo lalo. Yun ang tanong. I-text mo na lang, ha? Yung kapatid nila, sponsor ko sa FEU. Si Angelo. Angelo, ako naman kakausap sa atin. Walang pambayad niya. Tsaka ito, asawa. Ano sa na? Oo, malaki yan ka talaga. Tsaka ito, parang nagdududa siya na si Pastor ay son of God. Kaya iniwala ako na lahat naman tayo son of God. So baka gustong
gusto natin ibitayin si Angel Locsin na makipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy para may paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit siya tinatawag gano'n. Oo, maganda rin yan. Invite din natin siya. Puntahan natin si Pastor sa kulungan. Sa kulungan ng tao dahil sa, sabi nga ni Senator Robin, lumaban sa komunismo. Alam naman natin na ang lumaban sa komunismo si Pangulong Duterte, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Laban kasama ang bayan. At syempre, ang nagpatuloy niyan, si Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, pinag-iinitan. O, di ba? Pero meron pa tayong isang issue at sinasabi natin, yung senador ka ba? Ikaw ba ay pro-China? Ano ba ito? Historical na naman yan. No? Kasi pagka tayo'y nakinig lang sa mga balita ngayon, malulungkot tayo kasi parang hindi tayo bumabalik sa mga napag-usapan na ng gobyerno noon pa. Kasi tayo, sumusuporta tayo sa One China policy. Panahon ba yan ng matandang Ferdinand Marcos Sr.? Pati ang Amerika, ano dyan sa One China policy. So, ibig sabihin, yung mga alituntunin ng China, hindi dapat tayo parang siga din tayo, ganon. Hindi dapat. Laging ang policy natin, kaibigan natin lahat. Ang linaw naman sa konstitusyon yan, kaibigan natin lahat. Ngayon, halimbawa, meron tayong mga opisyal sa gobyerno na lumalabas doon. Naka-uniforme pa. Diba? Magsasalita ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng karikature. Na yung karikature, ginagawa yan. Wartime propaganda yan. Hindi naman ginagawa yan sa peaceful na panahon. Bakit ka gagawa ng karikature tapos pag ginantihan ka, magagalit ka? Yun ang problema eh. Titira ka, pag tinira ka pabalik, iiyak ka. Hindi naman pwede yun. Saka ilang beses ko nang sinabi, bakit pa tayo pumapayag na pinupa ka ng tubig, hindi ka lumalaban? Naanin natin yung ng tubig. Siguro naman, mas masakit pa yung ginawa sa atin, nang ginantihan, tumira tayo ng karikature, tinira tayo ng pabalik, nagalit tayo. Natural, magagalit tayo, pero nung nakausap ko yung isang Chinese, sila galit ako pare. Sabi ko, ba't ganyan? Tayo naman, noong panahon na tayo ay kinocolonize ng puti. Diba? Ang tawag sa atin yan, brown brothers, brown monkeys. Little Brown Brothers. Diba? Ang tawag naman nila sa mga Hapon, yellow, sa mga Chinese, yellow monkeys. So, sila nag-umpisa niyan. Okay? Biglang tumira yung China media ng ganyan. Kaya, sinabi ko doon sa China media, nakalimutan nyo na ba na tinawag din kayong ganyan? Kinausap ako nung isang Chinese, sabi niya, sa kanila daw, hindi issue ang monkey. Kasi sa kanila, that's a god. Meron silang, para sa kanila, matalino yun. Meron nga yan sa kanilang, Zodiac nila. sonchak nila. So, Dalawang animals, kasama ang monkey. sabi nga sa mas may insulto na. Nagalit ka doon, nagalit ka doon. Tinawag tayo. Oo, siyempre. Nag-ano kagad ako. Pero, kasi ako, pag nagalit, kailangan kausapin mo, diba? Ano mang ginawa nyo? So, yun ang sinabi sa akin. Actually, sabi nga nila, dapat na yan, buhaya yan eh. Pero baka mas ma-insulto kayo.